What's up guys, welcome sa aking YouTube channel. Ito may pagaganahin tayong motor ng lit machine kasi hindi na gumagana. Tinakaw daw yung kapasitor. Nangyari ngayon, hindi na alam kung anong rating ng kapasitor, ilang microfarad at saka kasi ninakaw daw. Kaya may problema ngayon kasi hindi na nag-i-start. Binila ng bago, hinabit, ayaw pa rin gumana, umuugong lang siya. Ayan, ito 10 HP. Ito yung wiring sa motor. Ayan, nasa likod pa. Tapos yung kapasitor niya, dalawa bago. Ayan. Yan ang anuhin natin ngayon, panda rin, paganahin kasi ayaw daw gumana. Titistingin natin yan kung gagana. Titingnan muna natin yung kanyang kapasitor kung ilang microfarad, ilang volts. Wala yung starting kapasitor niya guys, itong dalawang to. Kakabit natin, kailangan nasa 200 volts AC to. Kung nakita nyo guys, yung connection nyo ngayon sa kapasitor ay parallel. Ayan, dalawa. Parallel siya ngayon. Dalawa, tapos ano to siya, connection nyo ngayon guys ay naka-parallel. Ayan, tinanggal ko. Tingnan muna natin yung ganyang voltahe at saka yung microfarad. Ayan, kanyang labo. Makita 720 to 1800 microfarad. Tapos ano siya guys, 110 to 125 volts AC. Siguro ayaw mandar kasi mababa yung voltahe niya. Ayan, ito yung bagong bili dito kasi namin, dinagdagan namin ng farad. Ito 1000 microfarad na to, pero ang voltahe niya ganun pa rin, 125 volts AC pa rin. Ayan, 125 volts AC. Ayan, titisting muna natin to. Gagana, pero palagay ko hindi gagana din to kasi mababa din yung voltahe niya. Yan na, kabit na natin. Ito yung dinagdag namin guys, bumili kami ng bago kasi yung dalawa ang binili namin ayaw gumana. Mamaya pag hindi pa rin nagana to, babaguhin ko yung connection yung guys, patasin ko yung voltahe kasi 125 volts AC lang kasi. Ang ginawa ko kasi parallel yung connection niya. Pag nakaparallel kasi yung dalawang kapasitor guys, tumataas yung microfarad niya. Yun ang hinala ko nung una. Pag mataas ang microfarad, gagana siya, pero hindi pa rin, umuugong lang din. Tinisting namin. Tapos ngayon testingin natin itong isa kasi mataas ang microfarad nito, 1000 na. Ayan guys, nakabit na. At i-check muna tayo dito sa mga wirings na. I-check muna natin bago natin testing. Maluwag, inipit ko muna ng plies, maluwag yung kanyang terminal. Pasensya na guys, di kita kasi
hindi nakasunod ng video, harangan ng kamay ko. Yan, tinanggal ko muna kasi maluwag. Guys, check muna natin yung connection niya. Guys, may check muna tayo. Check natin yung mga connection niya kung tama, kung walang putol. Yan, okay naman. Ito, breaker niya. Tagal na kasi itong hindi umandar guys, kasi ninakaw nga daw yung kapasitor. Tapos naputulan pa sila ng kuryente. Shop to kasi na maliit guys, welding shop. Tapos may isang ito, lit machine na malaki. Kaya nawala din yung kapasitor guys, kasi open lang tong shop na to, wala malang bakod. Open na open, tapos tabing kalsada pa. Kaya tuloy yung daanan siguro na nangalakal. Yun, sikwat yung kapasitor. Kasi naka-display siguro yung kapasitor. Malaki pa. Kala siguro mahal yung bininta. Yun, nadali. Testing na natin. Testing na yan guys. Yung dalawang kapasitor na nakalagay dyan. Yung kanina palang testing, hindi pinapictuhan. Pero hindi gumana yun, umugong lang. Ayan, binalik ko yung dalawang malaki. Pero naka-series connection na siya. Ayan, naka-series yan. Kasi kanina parallel ang connection. Ayun, series. Ayun, gumana na siya sa series. Ayan guys, pa-series. Pag series kasi guys, yung pinapataas niya, yung voltahe niya, yung 125 volt AC magiging 250 volt AC na yun pagka naka-series. Kasi dalawa. Kanina kasi yung naka-parallel, ang pinapataas noon pag ganung connection ay yung microfarad niya. Kaya yung dalawang kapasitor na yun, kung ilang tig-isang microfarad, halimbawa 500, magiging 1000 na yun. Ito ngayon naka-series, yung volt naman to.